Magandang araw mga kapatid. Hindi ka pa ba nakakapagbasa ng Bible? Ito, babasahan kita. Dito tayo sa 2 Corinto chapter 7 verse 10 to 11. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tignan ninyo ang ibinunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nananabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Ito ang paliwanag sa talata. Ang talatang ito ay tumutukoy sa dalawang uri ng kalungkutan. Kalungkutan mula sa Diyos o godly sorrow. Ito ay tunay na pagsisisi sa kasalanan, hindi lang dahil nahuli o napahiya, kundi dahil nasaktan natin ang Diyos. Ang ganitong kalungkutan ay nagbubunga ng pagbabago, kabanalan at kaligtasan. Ang kalungkutan ayon sa sanlibutan o worldly sorrow, ito ay pansariling kalungkutan gaya ng pagsisisi dahil nagdulot ng problema o dahil nalaman ng iba. Hindi nagreresulta sa pagbabago ng puso kaya nauuwi sa kamatayan o pagkawasak. Halimbawa, si Pedro at si Judas. Si Pedro, itinanggi si Jesus pero umiyak ng taimtim at bumalik sa Diyos, godly sorrow o kaligtasan. Si Judas, nagtaksil kay Jesus, nagsisi rin pero nagpatiwakal, worldly sorrow o kamatayan. Halimbawa, sa totoong buhay, isang tao ang nahuling nagsinungaling sa kaibigan. Kung siya'y malungkot dahil nasira ang tiwala at gusto niyang magbago, iyon ay kalungkutan ayon sa Diyos. Pero kung malungkot lang dahil napahiya siya, iyon ay kalungkutan sa sanlibutan. Ang aral dito sa talatang ito, ang tunay na pagsisisi ay hindi pagkalungkot, kundi pagbabago ng puso at gawa. Ang kalungkutan na mula sa Diyos ay nagpapalinis, nagpapalakas at nagbabalik sa Kanya. Amen. Shalom kapatid.